So, yan ang dilema natin ngayon. Oho. Kasi Sayang na namatay na yung tao. Imbes na kung talagang totoo yung sinasabi nyo na balak niya nang magsalita, opo. sana nangyari yun. Oho. Sana nakapagsalita siya. Ihabol ko lang dito sa usapin sa aspetong legal sen, ano. Kapag ganyan, isang tao na sasangkot sa kontrobersya na matay, ano po ang epekto nito do sa kasong kinakaharap niya? Well, hindi lang sa aspeto ni Yusek Cabral, kundi sa isang pangkaraniwang kaso, namatay ang isang sangkot. Yung mga criminal liabilities, Opo. na-extinguish yun. Aha, Kaya okay. lang yung civil aspect, kung halimbawa mapatunayan na meron kang civil liability, hindi nawawala yun. Example, yun pala halimbawa yun. ay napatunayan na itong bahagi ng kayamanan niyang ito ay hindi dapat napunta sa kanya dahil ito ay galing sa anomalous project. Pwedeng habulin yun eh. Kasi civil yun eh. pala, Civil. oo, yung Ngayon, pala. lahat ng yung criminal lang kasi alam mo na pagka-criminal personal na yun. Opo. Yun lang ang na-extinguish eh. Pero yung aspeto ng, siyempre, sa kanya, siya ang source ng maraming balita, impormasyon. Kaya nga kung halimbawa napatunayan nakasangkot siya halimbawa, Opo. wala na, hindi mo na siya mapoprosecute doon dahil wala na siya. Ganun Halimbawa, pagka lumaki ang investigasyon, Opo. yung sanga-sanga na ng mga pangyayari, nasama na siya sa mga pagpaplano halimbawa, Opo. o siya yung nag-encourage ng mga proponents na ganitong gawin, ganyan. Lahat na may kinalaman doon sa kasong kriminal na kinapalooban ng mga pangyayari, hindi na siya kasali ron dahil wala na siya. Opo. Kaya lang, yung aspetong sibil na maaring habulin ng gobyerno, ay sangkot siya doon. Ayun. Nung isang araw ako naging komentaryo ko at kami ni Nelson Sen, parang sa panahong ito, dahil po sa usapin ng social media, marami, di ba tayo pagka may mga kakilala tayong namatay, ano, ang lagi natin naiisip sa kanya yung mabubuting bagay niya, kahit sa masamang tao, ang thinking natin mga Pilipino, ay kahit ganyan yan, mabuting tao pa rin yan, ganyan. Pero ngayon po, pag may mga taong, mga opisyal na namatay, hindi maalis sa isip ng tao, yun bang may kinasangkutan siyang dapat may pananagutan sa sen eh. Kasi naman ang pinag-uusapan natin ngayon, mga flood control projects. Opo. Na trilyon naman kasi ang nawala. So, naiskandalo ang tao, naiskandalo ang buong mamamayan. Siguro kung pinag-uusapan lang, mga ilang pirasong lang. Ay, lupa lang siguro, kaya maliit na bagay. Hindi na pag-uusapan yan. Pero ito, naiskandalo ang buong bansa. Oho. Hindi lang naiskandalo, nasira ang maraming properties. Opo. Maraming nasawi, ganyan. Sinasabi pa nga ng iba, pati yung kinabukasan ay nasira. Dahil nga sa kapabayaan at pinabayaan nga na nagkaroon ng ganitong klaseng the most corrupt, sabi nila. Kinuha talaga sa 2025 budget. Totoo po. Di ba, ang panawagan nga nila siya, sana igalang nyo naman kasi kami namatayan kami, wag nyo nang kaladkarin yung pangalan ng aming namatay, nakamag-anak. Pero dito, ang taong bayan, hindi talaga mapigil, no? Pero nga, kaya nga nililinaw natin, doon sa punto na pati yung kanyang mga files. Opo. Huwag na nating pinupolitika yon ang sinasabi natin. Kasi kailangan magkaroon na ng katahimikan yung kanyang kalagayan. Sumakabilang buhay na yung tao. Opo. Kung gusto nilang gamitin yon sa isang paraan, sabi natin, na masinop yun. At yung integridad ay hindi makorap yung mga files niya para sa ganun magamit natin. Oho. Sa paraan na matukoy natin sino talaga ang mga ugat, sino talaga ang mga mastermind. Doon lang siya maaring makatulong doon sa mga files na yon. Pero para politikahin pa natin yon na sa ngayon ay wala pang makapagsasabi
kung ano nang kalagayan ng mga files na yon. Kailangan mo nang maisaayos, tsaka pag-uusapan kung magagamit o hindi. Kasi kung wala pang sinasabi ang may karapatang mag-ayos ng mga files na yan, magiging speculation ang lahat, magiging chismis ang lahat. So, imbes na may maayos tayo, lalong gumugulo ang mga pangyayari. Lalo nga po ngayon, sapagkat nagiging paksa ng pagkatalo-talo yung tinatawag na Cabral Files, Sen. Yun nga yung nangyayari. Kaya tayo nakikiusap na sana ay huwag ganun ang paraan. No? Gamitin natin yon sa paraan na mahinahon sana, pero ilagay natin sa ayos muna. Kailangan mapakinabangan. Kailangan hindi corrupted. Kailangan yung integrity nandun intact pa rin. Para sa ganun, pagka ginamit yon, ay meron ka pupuntahan yung mga files. Sabi kasi nung isang mababatas, meron ka palang copy, sana inilabas mo na. Nung inilabas naman, ang dami palang mga pangalan nakalagay doon. Hindi. So, mag-aaway na sila. Mag-aaway na sila ngayon, di ba? Well, yun lang po naman. Dapat ganun pala ang trato doon. Ano, ha? Opo. Anyway, nasa. Punta na natin itong isang plano naman ng Office of the Solicitor General. OSG. OSG. Sa isang panayam kasi, Jen, ay nabanggit ni OSG Darlene Berberabe na ang OSG ay ang daming mga backlog na kaso na hinahawakan. 450,000 active cases ang hawak nila. Libo-libo pala. Kaya lumilitaw daw na ang bawat isang abogado ng OSG ay may hawak na 1,500 cases. Nako. Ang mga ito, ang pinakamalaki ay civil cases, 22%, followed by marriage-related cases, 17%, while criminal cases and other matters each made up roughly 17%. Nakakuha siya sabi siya ng ilang solusyon, pero hindi yung pagdadagdag ng tao. Ang sabi niya rito, meron kasing mga patakaran na ang OSG, ang gobyerno, nag-automatic appeal Kapag ka ang isang kaso ay, halimbawa, tungkol sa isang pulis, PNP, drug case, natalo yung PNP. Dahil ang kliyente ng OSG, ang PNP, ang gobyerno, umaapila sila automatic. Halimbawa sa annulment na aprobahan ng RTC. Ang annulment, ang ginagawa ng OSG, automatic nag-a-appeal sa Court of Appeals, minsan dumarating pa ng Supreme Court, dahil yun ang trabaho nila, kliyente, papangalagaan nila yung pamilya. Ang kanyang sabi dito, bibigyan daw niya ng parang simpleng solusyon. Simpleng solusyon. Ano 'yon? Yung may hawak ng kaso na abogado, siya ang magsasabi kung ito ba ay kaapi-apila o hindi. Ang ibig sabihin, hindi automatic. Basta sabihin ng lawyer na, hindi, talaga talo tayo dito. Kahit i-apila natin yan, sayang na ang oras, parang ganun. Para daw mabawasan na yung mga... Yung 41,000 yung mga plus. kaso. Para mabilis. Oho. Ano ba sa tingin nyo, Sen? As matagal na nag-practice ng batas, pwede ba yon na ang OSG ay hindi nasa discretion ng lawyer kung i-aapila ang isang kasong natalo? Doon sa nullity of marriage, basta kasong pang may asawa. Opo. Ako tingin ko kaya naging automatic appeal. It's more on the case of public policy. Okay. Hindi dahil sa yun ay naging kagawian ng mga nakaraang uminanan niyang paraan ng mga dating mga solicitor generals. Kung hindi, it's more on public policy. Bakit ka mo? Opo. Ang kasal kasi, marriage, ay yan ng pamilya, di ba? Tama yan po, pinag-uumpisa ng pamilya. Kapag ka nasira ang pamilya, nasisira ang smallest unit of society. Yes. So, maski sa ating saligang batas, sinasabi, pangalagaan mo yung proteksyonan, bigyan mo ng kaukulang proteksyon ang mga mag-asawa, ang pamilya. Ang pamilya, opo. Kasi yun ang underlying concept ng ng ating lipunan. Opo. Kaya
Palagay ko dahil sa ganun ay nakasulat sa saligang batas, kaya automatic talaga ang appeal. Hindi dahil may kapabayaan o kaya yun ang kagustuhan lang ng mga naunang mga Solicitor Generals. Hindi ako naniniwala doon. Mas naniniwala ko na ito ay polisiya talaga ng ating pamahalaan, panatilihin hanggat maaari ang kasagraduhan ng kasal. Ayun pala. Oh. Hindi Kaya- lamang sa atin, lalo na sa paniwala natin. Opo. Sa Biblia nga, kahit anong mangyari, di ba? Yes po. Till death do us part. Tanging kamatayan lamang. Oo. Kaya maski sa ating pamahalaan, ganun ang tuntunin. Oho. Ngayon, doon naman sa ibang sinasabi niya, dahil sa PNP, Halimbawa, BIR daw. o BIR, maring yung pag-i-issue ng LOA halimbawa, yan. yung letter of authority, may sablay. Opo. Pag nakita na kulang talaga yung, halimbawa, yung requirement ay hindi talaga Hindi ka nauubra. nasunod. Aha. Kahit anong gawin mong apila nga naman, Matalo rin. matatalo rin. Sayang ang oras. Maring yun, baka pumwede. Okay. Ngayon doon sa PNP naman, nakahuli ka na. Yung mga bangkapulisan naman natin, di naman natin nilalahat din, ano? Opo. Nelson. Opo. Wala namang search warrant, bigla na lang pinasok yung yung lugar o establishment. Aha. Tapos nakakuha ng marijuana, nakakuha ng baril o kung ano mang pinagbabawal na. Kapag ka wala kang search warrant, nakakuha ka ng ginamit mong ebidensya. Talaga matatalo ka, hindi mo pwedeng i-present yun. So, ngayon, may lapse talaga. Aha. Ikaw na ang pinakamagaling na abogado, pero hindi mo ipapanalo yon sapagkat yung ginawa mo mali. Mali talaga. So sinasabi niya na kapag nakita talaga, ang kaso lang ganito Oo. Baka naman, paano naman kung pinamahala mo na doon sa mga abogado mo, itinamad naman yun, pero may makikita ka naman paraan. Maring hindi nga siya nakakuha ng search warrant. Opo. Kaya lang pinapasok naman siya. Pumayag yung may-ari. May angulo. Halika na dyan, magkape tayo. Kanya gano'n. Ba't meron kang granada dyan? Wala nga ako, sir. So, pinayagan mo ako, nakita ko pulis ako di ba? Caught in the act. Ngayon, sasabihin ng abogado, hindi, wala ko siyang talaga. Dahil binigay mong karapatan sa kanya na siya nang magdesisyon. Oo. Kasi sa panig naman ng Assistant Solicitor General, ang tawag sa kanila, ASG lahat yan Assistant Solicitor General. Meron lang pala. silang isang chief, yun ang Solicitor General. Yes po. Lahat kayong mga disipulo niya, ASG kayo lahat. Assistant lahat pala yun. So 300 sila siguro. Kasi 4,500 divided by 300. Tig-isang Kaya Mag-isang 1,500. libo daw po sila. Sabi nung, okay ito Oho. Meron na akong karapatan ngayon magdesisyon. May discretion, no? Oo, talagang nakasalalay sa akin. Walang appeal. Baka naman tamarin naman ito para, Saka baka mauwi siya dun sa tinatawag na grave abuse of discretion. pwede rin yun. Sana hindi naman ganun kabilis. Siguro grupo-grupo lang. Halimbawa, mag-meeting tayo. Ano itong palagay mo? Oo. So, hindi lang ikaw. Hindi lang isa. May kanya-kanyang grupo. Boss, ikaw. Tatlo rito, sablay talaga. Yun. Ano tayo? Grupo, isang pool siguro. Debate muna. Nanalo talaga. Sige, tatlo. Alisin. Mga ganun ang gusto ko. Wag naman yung diretsa. Siya lang mismo. Siya lang mismo. Oo. Pero dun sa kaso ng annulment, Sa annulment, hindi ako papayag na... Kailangan talagang ilaban Kailangan ng- automatic appeal. dahil yun ang nasa saligang batas. Yun ang nasa saligang batas, so yun ang public policy. Ayun. Okay? Maring masyado kong konserbatibo. Aha. O yun ang paniwala ko Tama. Di ba? Sa Yun ang nakasulat sa Biblia. Opo. Yun pa yung nakasulat sa saligang batas. Oho. Anong gagawin mo ron? At O, sa the public panig naman policy. sana ni OSG Berberabe bilang isang nanay, isang babae, proteksyonan din niya ang matrimonya ng kasal, ang pag-aasawa, Oo, di naman, ba? Kaya lang siya yata, na-anal yata dyan. Di ba? Ganun ko ba? Palagay ko. Hindi ko naman sinasabi na kaya niya naihayag yun dahil nga siya ay merong experience talaga halimbawa na... Pero baka personal naman yun. Pero sa kabuuan ng bansa siguro. Hindi naman ako naniniwalang ginagawa niyang personal. Baka lang magamit o maisip ng iba dahil nga siya... Hindi ko alam kung totoong nagkaroon siya ng annulment, Pero di ba ang huling, ang asawa niya ata si Samboy Lim, di ba? Yung basketball player. Well,
baka sabihin, chismis na lang. Anyway, so yun pala ang punto doon, Sen. Oho. So, Tinatanong niya kasi. Alam mo Opo, naman ako, opo. taga-sagot lang ako eh. oho. At saka dapat pangalagaan natin doon sa punto na yon, ano, ang pag-aasawa. Kasi sinasabi niya, 27% malaki talaga yung sa annulment. Malaking bilang talaga, no? Eh kasi naman, alam mo, sa yung mga nagpapa-anal kasi, pag binilang mo yan, napakarami talaga eh. Siguro yun ang dapat na ayusin, yung bago makapag-file ng annulment ang mag-asawa, dumaan sana sa isang sa butas ng karayom. May Eh. counseling sana. Ano? Dapat nga, May ho, palagay ako na parang ilan ba? baka Ito, mayroon lang hindi Mahigit pagkakasundo na, yan. sa isang araw ata, mahigit na 40. Ganun, ho? Oh, sa dami. 17% daw po dito yung marriage-related cases. Hindi, 27% yung ang marriage related. 17% yung dalawa. 17-17. Oho. Oh. Tama, 17-7. Ang problema ngayon, grupo pa ata ng mga mababatas natin sa Kamara ang gusto mas padaliin pa yung proseso ng annulment hanggang sa magkaroon pa yata nung, di ba, yung pagpapadali ng paghiwalay Ang ng gusto mag-asawa. nila, diborsyo. Ayun na nga po eh. Di ba? Isa sa mga tinututulan natin ng todo-todo yan. O, hindi ba nung buhay pa si As yung Edsel pala. si Kong Edsel na kaibigan ko, di ba? Opo, oo. O, di ba, nagkaroon pa kami ng Pinagdebatihan niyo pa yan, Sabi ko, hindi pwede ka ako yan, Kong Edsel. Pagka nga kinakasal kayo, di ba? Ang sabi ng nagkakasal, sa kalusugan o sa karamdaman. Oho. At bago niya sabihin niya, Sen, ipatataas yung kanang kamay. Ikaw ay manunumpa. Susumpa. Di mo ba? Oo. Ikaw, hindi nakataas ang kamay mo nun eh. Tapos sa kasaganaan kanya at sa kahirapan Hirapan. ay basta ganun ang pagkakasabi. Tsaka maraming tuntunin eh. Opo. At magsasama kayo habang kayo ay nabubuhay. Kaya sabi ko sa kanya, hindi po pwede yan Kong Edsel. Opo. Ang nakasulat ka ako, till death do us part. Sige nga kanya, basahin mo nga. Kapag nabasa ko baka ako, atras mo na ako yung bill mo. Oo. Oho. Di naghanap ako ng naghanap ako ng talata. Oho. Di nabasa ko naman, ikaw babae, ay... Tinatanggap mo ba? Hindi naman. Ikaw naman. Akala ko. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang siya'y nabubuhay. Yan, opo. Sabi ni Kong Edsel, asan yung till Teka death? muna. At ikaw ay mag-aasawa lang kapag ang asawa mo ay patay na. Oo, hanggang buhay siya, hindi Oo. pwede. Oo. Nabasa ko na, Kong Edsel. Hindi, ang gusto kong basahin mo, till death do us part. Ikaw naman kako, pabira ka naman. Oho. Yun din ang ibig sabihin nun eh. Papayagan Hindi ka ka nga naman. pwedeng mag-asawa Hanggat buhay. hanggat buhay yung asawa. Ang Hindi iyong kanya kabiyak. yung babae lang eh. Paano yung lalaki? Ikaw naman? Uulitin pa ba ako naman ng gumawa ng Biblia? Pareho din naman ang ibig sabihin niyan. Hindi kailangan basahin mo. Till death do us part. Aha. Kaya kinalabit na kayo ni Kong Rupus. O sabi naman ikaw, pabayaan mo na ikaw. Huwag mo na ikaw patuloy. Ay, nako. Anyway,